Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong linggo, lubos na magtataas ang presyo ng gas, diesel at kerosene. At kung magtutuloy-tuloy ang disruption sa global oil supply dahil sa giyera, kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Binubuo yan ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, at least 38 billion pesos na emergency fund para sa OFW reintegration, repatriation muna at reintegration. Sa transport sector, ang working estimate ng aking opisina ay kung ang average fuel price increase ay nasa higit 10 piso kada litro sa loob ng 3 buwan, aabot sa 12 billion pesos ang dagdag pasanin sa gastos sa krudo. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost. Kaso, ayon mismo sa Department of Energy, walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy. Ang pwede lang daw gamitin ay humigit kumulang 2.5 billion pesos na continuing funds mula 2025. Mga kababayan, 2.5 billion pesos does not answer a potentially 12 billion peso problem. Kung alam nang bilyon-bilyon ang magiging butas, hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang pantapat. Sa agrikultura, ganoon din ang problema. Ayon sa Department of Agriculture, 150 million pesos lang ang available na subsidy funding. Pero batay sa ating estimate, kung magtatagal ang mataas na presyo ng fertilizer, ang additional cost exposure sa sektor ay nasa 2.8 billion pesos. Again, the projected burden is at 2.8 billion pesos at ang meron lang ang sektor ay 150 million pesos. That is not protection. Napakalayo. At sa OFW sector, malaki ang paghahanda na kailangan. Ayon sa Department of Migrant Workers na humihingi na ng dagdag budget, ang kanilang 1.76 billion peso emergency fund ay sapat lang para sa limited repatriation. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs para sa uuwing OFWs. Kaya aabot ang kailangan na pondo sa 38 billion pesos. May pwede bang pagkunan ng pondo para sa supplemental budget? Oo. Nandyan ang tinatayang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Mayroon ding 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Modernization o mechanization na maaring i-repurpose bilang agri-subsidy. Pwedeng may ma-free up na cash sa pamamagitan ng phased obligation ng ilang large-scale infrastructure projects para hindi buong project cost ang ire-release agad. At syempre, pwede tayong kumuha sa 17.5 billion pesos na pondo para sa pag-host at pag-chair ng Pilipinas sa ASEAN 2026 summits at meetings. Kaya yan kung magre-rationalize ang ating organizers. Kahit nga wala pang batas para sa supplemental budget, pwede nang magsimulang mag-abot ng subsidies even if partly ang mga ahensya gamit ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Program na may 23.4 billion pesos sa ilalim ng 2026 budget. Pero tandaan natin,
na yang pondo ay nakalaan sa pag-ahon ng mga Pilipinong apektado ng lindol at baha nitong nakaraang taon. Talagang kulang pa ito. Marami pang ibang pwedeng idagdag sa usapan, pero ito muna ang pinakakailangang tugunan na ngayon. Again, due to the present situation, we are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget. 12 billion pesos for transport, 2.8 billion pesos for agriculture, and at least 38 billion pesos in emergency OFW funds for repatriation and reintegration. At higit sa lahat, hindi totoo na wala tayong pagkukunan. Meron. Kailangan lang pag-usapan, pag-isipan, at aksyonan na agad. Maraming salamat po. Ma'am, what about yung emergency powers that President Bongbong Marcos will be requesting from the Congress? Wouldn't that be enough po? Pinag-aaralan pa namin yung request na yan for emergency powers, pero reasonable siya kahit sa ibang mga sitwasyon. Halimbawa, yung una nang ipinanawagan na tungkol sa tariff setting powers, no, na ilipat or ibalik across branches of government. Pero kahit pa, aksyonan niya ng paborable ng Senado, yung emergency powers para sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa po yun sapat. Kailangan talaga pakete ng mga responses, kasama na itong binanggit kong for OFW repatriation and reintegration, energy subsidy at saka agricultural subsidy. So not enough na tanggalin yung excise tax for oil, ma'am. Kailangan may dagdag na budget pa po. Tama ba? Kailangan talaga ng dagdag na budget. At kahit dun sa pag-suspend ng excise tax, pinag-aaralan pa namin yon, but I've heard another recommendation na pinag-aaralan din namin. It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pag-suspend din ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. For me, over the weekend, ang dami na pong marami na pong mga oil companies na nagtaas po ng presyo ng gasolina at diesel, and some of them pina-show cost na ng DOE. But your message for them, ma'am, kasi may ibang umaabot na like 100 na per liter sa diesel po. Yung ganyang pagtaas at sa ganyang kalaking halaga, lalo na mga pinaka-socially sensitive na petroleum products, ang urgent na dahilan kasi dinadanas na ngayon nung mga panawagan ko tungkol sa supplemental budget, kasama na yung transport and agricultural subsidies, bukod sa OFW reintegration, repatriation and reintegration funds. I laud the Department of Energy sa pagsasagawa niya ng kanyang tungkulin na pag-monitor ng consumer protection, lalo na sa ganitong mga emergency situations. At gusto kong makapag-reach out din ang lahat, pati ang gobyerno, civil society, sa mga stakeholders sa private sector. Dahil meron din silang mga kaparaanan at may mga ideyang lumalabas din sa kanila paano nating aagapan ang krisis na ito. But definitely, urgent yung consumer concerns, and also, siguro right behind that and for the long term, kailangan mahila natin yung buy-in ng mga private sector stakeholders sa mas long-term at strategic na energy security program ng gobyerno. Ang anumang pagsasamantala o pag-jack up ng prices na dagok sa ating mga consumers ay hindi po dapat gawin. I-review po ng mga stakeholders sa private sector, ng energy sector, ano lamang ang pinapayagan sa kanila sa ilalim ng batas at sa maaring iba pang ilabas ng na batas kasama na yung supplemental budget sa gitna ng krisis na ito, at isama yon dun sa industry practices, dapat best practices na meron sila, including in terms of ano dapat yung buffer stock nila o inventory, ano yung mga pricing practices nila. Kailangang makaabot tayo ng isang balanse na poprotektahan ang challenge na nga na efforts ng bawat mamamayan, lalo na yung pinaka-vulnerable, na i-survive ng makatao ang krisis na ito. Okay, Mario.
Ma'am, yung additional budget na 52.8 billion, will that be enough for the year? Kasi we're only the first quarter pa lang. Will that be enough for the sectors you mentioned? Tinataya namin na it will be reasonably enough para sa taong ito dahil hindi rin naman kami makapagpasa ng supplemental budget beyond the current fiscal year. At least nakwenta na namin mga magkano ang kakailanganin dun sa tatlong unang mga sektor sa supplemental budget, yung OFWs, energy at saka energy transport at saka agriculture. And then tignan natin sa budget debates later this year, paano natin dapat i-provide ito kung, wag naman sana, pero kung tumagal pa ang gera sa Middle East para sa susunod na taon. At meron na rin kaming natukoy na ilang mga sources of funding within the current year's budget. There are suggestions also na instead of reducing the excise tax on fuel products, kasi may kinabang din daw doon yung mga pwede, kaya namang magbayad, ano ba, mga mayayaman na car users. But instead of reducing yung excise tax, targeted na financial aid sa mga sectors na pinaka-vulnerable, like yung mga mangingisda, yung nasa transport sector. Well, yun yung diwa din nung ibang elements nung proposed supplemental budget ko in the form of subsidies para dun sa mga pinaka-vulnerableng sektor. Halimbawa sa agrikultura para sa magsasakat, mangingisda, sa transport sectors para sa ating mga drivers at operators, and eventually yung ating mga mananakay, and syempre dun sa repatriation and reintegration para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Dagdag pa po dun, dapat harapin na natin yung mga panukala tungkol sa may adjustment bang dapat gawin sa ating tax regime, at least habang rumaragasa pa yung gera dyan sa Middle East. Kaya nga po, bukod sa pag-aaral tungkol dun sa pag-suspend ng excise tax on petroleum products, yung pag-aaral dun sa isa pang panukala na pag-suspend momentarily ng VAT. Dahil yun ay isang halimbawa ng indirect and regressive tax na pinaka-proportionately tumatama din sa mga mahihirap na at vulnerable. And how do you operationalize po yung additional funding? Will you raise that sa plenary or discuss nyo sa mga kasamahan nyo or kay Senator Will? Both or all three. Kasi sinimula ng pag-usapan yun dun sa pagdinig ng Committee on Migrant Workers. Kumbaga yung cost component nitong pagtugon ng gobyerno sa krisis na sa current budget kulang na nga. At nagsabi na yung mga departments, DMW, nagsabi na kasalukuyan na silang humihingi ng dagdag pondo, and winelcome talaga nila yung ideya namin ng supplemental budget. Nagbigay na rin ng payo yung Department of Finance sa mga pwedeng pagkunan. Sabi nila contingent funds and eventually, hindi pa pwede ngayon, savings. Nagdaragdag po ako ng iba pang nakita na namin sa opisina ko na possible sources of funding para dito sa supplemental budget na ito. Ma'am, para ba yung noong 2020 di ba nagpasa rin yung Kongreso ng Bayanihan Law? Para magiging ganun po ba siya? Interesting. Pwedeng may ilang mga similarities. Pero ang maganda, if you could call it that, sa ngayon, hindi kami kailangan magsimula from scratch na isang batas na para isang batas na walang kasalukuyang konteksto dahil nagsispring off kami mula sa kasalukuyang GAA na ginagastos ngayong 2026. Nga lang hindi natin inasahan na aatake ang US at Israel sa Iran. Hindi natin inasahan na magka-counter-attack ang Iran dun sa ibang mga bansa sa Middle East na lahat yun ay may mga OFWs tayo na ang mga pamilya nila ay nandirito, and of course, lahat ng mga Pilipino ay apektado ngayon. Ano nung po yung tingin nyo doon sa 4-day work week? 4-day work week. Lahat naman ng mga proposals na lumalabas ngayon ay dapat lamang pag-aralan. But some ideas are better than others. Some ideas ay mas sustainable. Some ideas ay mas comprehensive at saka strategic. So, yun ang hinahanap ko rin, yung
effective immediately kasi urgent yung situation. At the same time, bahagi ng isang mas strategic na pagtugon na paano ba natin ise-secure yung ating mga OFWs sa mga host countries nila sa ngayon, paano tayo magpo-provide ng decent jobs para sa kanila dito sa Pilipinas kahit walang gera bilang isa pa at probably better option, paano natin makakamit sa wakas ang energy security na gustong-gusto natin kahit bago sumiklab itong gera, paano natin palalakasin, no? Balikan at palakasin na sa wakas yung ating agricultural sector. So, napaka-terribleng sitwasyon ngayon, pero sabi nila ang anumang krisis ay pwede rin nating gawing pagkakataon. So, yun ang dapat din sanang dapat gawin ng gobyerno. Sen, yung tungkol lang po doon ulit sa oil and yung ano, para kasing kalaban po natin ngayon, oras, yung biglang pagtataas ng presyo ng oil companies and yung calls ng sectors for subsidies. Pero sa legislative calendar din po kasi mag-a-adjourn din po ang session. Ano po yung magiging timeline nyo ngayon? Kaya po ba in a nick of time to address all the concerns? Well, syempre kung dalhin din ng mga kasama ko sa Senado itong panukala kung supplemental budget in those categories and in those amounts, kung makukumbinsi sila o sasang-ayon na yung mga identified namin so far na sources of funds ay oo nga pwedeng paghuhaan para buuin yung kakailanganing pera. Always, where there's a will, there's a way. Kahit marami po kaming sinusulong ng mga panukalang batas pa, dinidinig ng mga investigasyon, buti na lang, hindi pa budget season ulit. Or kahit pang may umabot na anumang mga impeachment trials, trabahong lahat yan ng Senado kung sakali. And this crisis is upon us at yung Senado bilang bahagi ng Kongreso, hindi kami pwedeng hindi kumilos as a legislature, as part of a legislature. So, pag ito ay sinuportahan ng mga kasama ko, itong panukala ko, isasagawa namin within the remaining time of this session. At wala rin palang nagpipigil na mag-special session kapag kinakailangan at ito ipinanawagan. Sorry, ma'am, could you walk us through the process po nitong hinihiling ninyo? Paano po ba to? Maghi-hearing pa? The usual bill? Ganun po ba siya? Probably the usual bill. It will have to also, in speaking of time, it will have to emanate from the House. So I'm sure naman yung counterparts namin sa House ay may sense of urgency din, and ngayon pa lang ongoing malamang yung communications para magpasa ng isang supplemental budget hanggat maaga. So may nakausap na po kayo, ma'am, sa House? May, Pwede sumabay? Kailangang sumabay. So, dapat ngayon pa lang may kausap na kami. Ma'am, related po dun sa question ni Ate Mayan, nakausap niyo na rin po ba si Senwin about this? Nag-usap kami in the sense na magkasama kami sa pagdinig ng Committee on Migrant Workers. Although online ako dahil galing sa isang event sa probinsya, andito sila in person and nagsalubong yung mga ipinananawagan namin na kailangan tugunan yung hiling ng DMW para sa additional funds. Pareho kaming banggit ng supplemental budget, and I felt there was support around the table sa committee hearing na yon. I'm sorry, last na. So maghi-hearing, magko-committee report, magpe-plenary debates. So kaya ba siya before nga matapos? Before Kailangan break? kayanin, and of course, kapag ganun ang mapagkasunduan ng both houses, I suppose hihilingin din yung suporta ng executive. Dahil executive ang madadagdagan ng pondo para tugunan ang mga urgent na problema sa krisis na to ng ating mga kababayan.